Part 2. Kakaibang sensasyon ang naramdaman ni Belinda nang halikan siya sa leeg ni Van. Pakiramdam niya ay may nagising sa kaloob-looban niya, dahilan kaya hindi niya magawang itulak ito. Sa isip ni Belinda ay mali na nagpapahalik at nagpapahawak siya dahil kahit kasal sila ay hindi pa rin nila gaanong kilala ang isa't isa. Masyadong mabilis ang lahat para hayaan niya si Van na hawakan at halikan siya, pero ang katawan niya ay masyadong okupado na sa bawat haplos at halik ni Van, na parabang sinasabi ng katawan niya na si Van ang nagmamay-ari nito. Hindi niya maipaliwanag. Hindi naman kasi niya naramdaman ito sa dating fiancé. Bumaba ang halik ni Van sa panga ni Belinda, na siyang nagpatingala kay Belinda kaya madaling bumaba pa ang labi ni Van para tuluyang maangkin ang leeg ng kanyang asawa. Kakaligo pa lang ni Belinda, pero pinagpapawisan na siya. Biglang sobrang init ng paligid kahit na alam niyang naka-aircon naman ang paligid. Napapikit si Belinda nang mariin nang maramdaman niya ang pagiging agresibo ng kamay ni Van. Mas naging mariin ang haplos ni Van habang ang labi ay nanatiling humahalik sa leeg ni Belinda. Hindi na malaya ni Belinda ang pagtaas ng kamay niya para kumapit sa batok ni Van. Lumipat ulit ang labi ni Van sa tenga niya at halos pamulaan siya ng pisngi nang marinig ang bulong ng asawa sa kanya. "You don't know how to kiss, but I'm willing to give you a free lesson," may mapaglarong tono sa boses ni Van. Hinawakan ni Van ang takas na buhok ni Belinda at hinawakan ang baba para magsalubong ang kanilang titig. Kilala na ni Van si Belinda, nakikita niya na ito sa kumpanya. Hindi lubos makapaniwala si Van sa mga sabi-sabi tungkol sa kanya, na manang daw itong manamit at kung ano-ano pa. Belinda's features are insane. Maputi, matangos ang ilong, ang mata ay kulay brown at parang palaging nang-aakit. Napalunok si Van nang bumaba ulit ang tingin sa labi nito. Mapula iyon at talagang ikinasiya niya na malamang siya ang unang nakahalik doon. Hindi mapigilan ni Van ang dampian ng isang mababaw na halik ang labi ni Belinda. Muling napatitig si Van sa mukha ni Belinda nang mapansin ang pagpungay ng mata nito. Nang hihinang tinitigan ni Belinda si Van sa ginawa nitong mababaw na halik. Hindi alam ni Belinda kung bakit pakiramdam niya ay lasing siya. Nang muling nakita ni Belinda ang pagbaba ng tingin ni Van sa labi niya ay bumaba rin ang tingin nito sa labi ni Van. Hanggang sa hindi nito nakontrol ang sarili at kahit na hindi siya marunong humulik ay siya na ang unang humulik. Hinayla ni Belinda ang batok ni Van at tinagilid ang sarili para humulik. Habang si Van naman ay napahigpit ang hawak sa katawan ni Belinda, hanggang sa hindi na malaya ni Belinda ang tuluyang pagkalas ni Van sa tuwalyang nakapulupot sa katawan ni Belinda. Daing ni Belinda habang hinahalikan siya ni Van dahil naramdaman niya ang paghawak ni Van sa dibdib niya. "Van," tawag ni Belinda kay Van nang lumayo si Van para makahinga silang dalawa. Napapikit at kinagat na lamang ni Belinda ang labi nang mas lalong diinan ni Van ang paghaplos nito sa dibdib niya. Van kisses Belinda again while his hand is busy. Van didn't stop kissing Belinda hanggang sa tuluyan silang makarating sa kama. Van removed his t-shirt at agad na pumatong niya. Van kisses Belinda again while his hand is busy. Van didn't stop kissing Belinda hanggang sa tuluyan silang makarating sa kama. Van removed his t-shirt at agad na pamatong kay Belinda. Wala siyang inaksayang oras at agad niya ulit itong hinalikan habang ang kamay niya ay dahan-daang bumababa sa pinakasentro ng kanyang asawa. Teka, Van, naple-eyed at napakapit si Belinda sa bedsheet nang maramdaman niya ang hawak ng asawa sa perlas niya. Inabot ni Belinda ang buhok ni Van at kumapit doon. Ihing-ihi na talaga siya kaya hindi niya mapigil ang sabunutan si Van. Naghintay siya ng reklamo kay Van sa pagsabunot niya, pero wala itong narinig hanggang sa tuluyang manghina at manginig ang mga hita ni Belinda at kasabay noon ay ang pagdaloy ng likido mula sa perlas niya. Pagkatapos noon ay muling inangat ni Van ang sarili at hinalikan muli si Belinda. Dahil sa paghalik na iyon, nalasahan ni Belinda ang sarili sa mga labi ni Van. Nagsimula na ring maglakbay ang mga kamay ni Belinda sa katawan ni Van at tuluyan nang nawala sa sarili at nagpatangay sa sensasyong hatid ng kanyang estrangherong asawa. Nagising si Belinda na walang tao sa tabi niya. Tinignan niya ang sarili at napansing nakasuot na siya ng t-shirt at may underwear na rin. Iniisip pa lang niya na pinalitan siya ni Van pagkatapos siyang mapagod at makatulog sa ginawa nila ay talagang nagpapamula na sa mukha ni Belinda. Hindi niya lubos akalain na naibigay niya ang sarili ng ganoong kadali.
Ilang beses nang sinubukan ni Danilo na may mangyari sa kanila, pero kahit kailan ay hindi niya ito pinagbigyan. Pero ngayon, dahil lang sa haplos at paglapit sa kanya ni Van, naibigay niya ang sarili ng walang pag-aalinlangan. Dahil mag-isa na lang siya, hindi niya mapigil ang ilibot ang paningin sa buong kwarto. Ngayon lang niya napansin na sobrang laki ng kwarto. May malaki ring kurtina sa gilid kaya kuryoso siyang tumayo at lumapit roon. Isang wall glass ang tinatakpan ng malaking kurtina. Pagkamangha ang namayani sa mukha niya nang makita ang napakalaking lupain sa harap niya na puno ng mga bulaklak. "Ma'am, gising na po kayo." Napasulyap siya sa pinto nang marinig ang pagkatok at pagsasalita mula sa labas. Tinignan muna niya ulit ang sarili kung maayos ba itong tignan bago lumapit at buksan ang pinto. "Ma'am, ready na po ang almusal nyo," sambit ng isang kasambahay. Ngumiti si Belinda sa kasambahay bago tumanggo. "Maliligo lang ako saglit," sambit ni Belinda. "Sige po at ipapaalam ko sa mayordoma." "Ah, miss, teka." Bago pa makaalis ang kasambahay ay agad niya itong tinawag. "May kailangan pa po ba kayo?" tanong nito. Sa una ay nagdalawang isip si Belinda sa pagtatanong dahil baka akalain nitong masyado siyang mapaghanap ng asawa, pero sa huli ay tinanggal niya ang pagkapahiya at nagpatuloy sa pagtanong. "Ang sir niyo ba, nandyan? Kasabay ko ba siya sa pagkain?" Nag-iingat na tanong ni Belinda. "Meron po. Nasa pool siya at nagtatrabaho, pero kumain na po kasi siya kanina kaya kayo na lang kakain ngayon." Biglang nakahinga ng maluwag si Belinda sa narinig. Hindi naman sa ayaw niyang kasabay ang kanyang asawa, medyo nahihiya lang talaga siya dahil sa nangyari sa unang gabi nilang mag-asawa gayong alam naman nila pareho na walang halong pagmamahal sa pagitan nila. Pagkatapos maligo at mag-ayos, agad nang bumaba si Belinda kahit na medyo hindi siya comfortable sa suot. Ngayon lang kasi niya napansin na puro bistide pala ang laman ng closet at ang iba ay masisilipan siya sa bandang dibdib. Ang mga damit na iyon ay malayong malayo sa mga nakasanayan ni Belinda na maluluwag na pang-itaas at pang-ibaba. "Ma'am, kung may gusto pa po kayong ipaluto ay pwede niyong sabihin sa amin," sambit ng mayordoma. Ang pangalan ng mayordoma ay Selma, habang ang dalawa pa nilang kasambahay ay sina Rose at Minda. Si Minda ang kaninang kumatok sa kwarto niya. "Okay na po to, Manang Selma. Saka pwede po kayang huwag niya na akong tawaging ma'am. Hindi naman po ako guro at hindi ako sanay na tinatawag akong ganyan," hindi maiwasang sambitin ni Belinda habang kumakain. "Saka sabayan niyo na po ako rito. Marami-rami po kasi itong pagkain at ang lungkot naman kung ako lang ang kakain," dugtong pa nito habang nakangiti. "Hindi po pwede, ma'am. Mapapag-alitan po kami ni sir. Sige po, kung may kailangan pa po kayo ay tawagin niyo lang po ang isa sa amin." Nalaglag ang balikat ni Belinda sa narinig. "Pagkatapos niyo pong kumain ay puntahan niyo na lang si sir sa pool." Pagkatapos nitong sabihin iyon ay agad na sinabi ang direksyon dahil baka maligaw pa siya. Habang kumakain ay hindi maiwasang isipin ni Belinda kung ano ang pag-uusapan nila, gayong kailangan niyang pumunta roon pagkatapos niyang kumain. Hindi pa rin ito maiwasang kabahan at napapatanong na lang siya sa isip niya kung tungkol ba iyon sa nangyari kagabi. Napatitig na lang si Belinda sa pagkain niya at hindi maiwasang pamulahan ng mukha. Naging mabagal ang pagmuya niya dahil parang nararamdaman niya pa rin ang haplos ni Van sa bawat parte ng katawan niya. Hindi talaga niya lubos akalain na nangyari ang mga bagay na iyon sa unang gabi nilang mag-asawa. Napatitig si Belinda kay Van nang madatnan niya itong naliligo sa pool. Ang sabi kasi sa kanya ni Minda ay nagtatrabaho raw ito, pero nandito naman siya at naliligo. Nang makita ni Van si Belinda ay agad na itong umahan. Sinubukan na ni Belinda ang tumingin sa iba nang makita niya ang magandang katawan ni Van na bumalandra sa harap niya. "Bakit hindi mo ako matignan?" rinig ni Belinda kay Van kaya nakagat na lang ni Belinda ang labi bago iangat ang tingin kay Van, "You look beautiful." Hindi maiwasang purihin ni Van si Belinda nang iangat ni Belinda ang kanyang mukha. Mas lalong namula si Belinda. Tumalikod si Van at nagtungo sa lamesa. Doon lang napansin ni Belinda ang mga papeles at laptop na nakalapag roon. Mukhang nagtatrabaho nga ito at naisipan lang maligo. "How's your sleep?" Van asked while smirking. "Ayos lang," yutal na sambit ni Belinda. "Good. Come here, sit beside me." Hindi alam ni Belinda kung bakit lahat ng sinasabi ng kanyang asawa ay sinusunod niya.
Naupo siya sa tabi nito at mula sa kinauupuan ay nakita niya ang ginagawa nito. Architect ka? Gulat na tanong ni Belinda at hindi maiwasang makuryuso. Architect and engineer, he simply said na talaga namang mas lalong nagpamangha kay Belinda. Nagsimula si Van sa ginagawa sa laptop niya at talagang pinanood iyon ni Belinda. Biglang naisip ni Belinda kung bakit nagawang lokohin ng babae si Van gayong sobrang perfect na niya. Ilang sandali ay kinagat ni Belinda ang labi at tinignan si Van na seryoso sa ginagawa. Do you need anything? Van asked without even looking at Belinda. Tumagal tuloy ang titig ni Belinda kay Van dahil sa hindi nito pagsulyap. Pwede ba naman akong pumasok sa trabaho, hindi ba? Mahina hong tanong ni Belinda habang nakatitig pa rin sa kanyang asawa. Natigilan naman si Van at tinignan ang kanyang asawa. Dahil sa pagtingin ni Van, agad namang nag-iwas ng tingin si Belinda. Do you want to work? Van asked Belinda. Muling tinignan ni Belinda ang laptop at tumango. Gustong-gusto kong magtrabaho, sabi ni Belinda at hindi maiwasang ngumiti. Napaayos naman sa pagkakaupo si Van at kinuha ang baso na nasa gilid. Do whatever you want. Hindi naman kita pinakasalan para pagbawalan ka sa gusto mo. Napanguso si Belinda nang maalala ang naging usapan nila ni Danilo noon. Ang usapan kasi nila ay kapag kasal na sila, hindi na siya pwedeng magtrabaho. What's with that look? Rinig ni Belinda ang kuryusong tanong ni Van kaya nginitian niya ito. Akala ko kasi pagbabawalan mo ako kasi minsan kapag kasal na, pinagbabawalan ng lalaki ang asawang magtrabaho pa. Tinaasan ni Van ng kilay si Belinda dahil kahit kailan ay hindi niya naisip na pagbawalan ito. Salamat. Huwag kang mag-alala, wala akong pagsasabihan na kasal tayong dalawa. Hindi ba nagtatrabaho ka sa kumpanya? Pangako, hindi ko ipagkakalat na kasal ka sa akin. Masaya at nakangiting sambit pa ni Belinda, pero nawala iyon nang makita niya ang pagkunot ng noo ni Van at parang hindi nito nagustuhan ang huling sinabi. So you want me to be your secret? Van asked seriously at kitang-kita ang pagdidilim ng mata niya. Dumausdes ang kamay ni Van sa bewang ni Belinda pagkatapos ng tanong na iyon. So you want to keep me a secret, Ham? Van asked again to Belinda. Madilim ang tingin nito na animoy hindi talaga niya nagustuhan ang narinig mula kay Belinda. Naramdaman din ni Belinda ang magaang haplos ng kanyang asawa sa bewang niya kaya hindi niya maiwasang lumunok. Wala namang masama, hindi ba? Saka may rule sa kumpanya tungkol sa prohibited office romances. Sige ka, baka matanggal ka pa sa trabaho. My surname is Villarriva, mariing sambit ni Van. But it doesn't mean that you are the owner who can manipulate the rule. Kung kamag-anak ka man ng chairman, it doesn't mean that you can be an exception to that rule. Napalunok ulit si Belinda nang maramdaman niya muli ang haplos ng kanyang asawa sa kanya. Medyo nababasa na rin ito dahil basa ang katawan niya, pero kahit na ganoon ay hindi nito inalintana iyon, hinayaan ni Belinda na nakahawak sa kanya ang asawa. Nakita ni Belinda ang pag-igting ng panga ng kanyang asawa kaya nakagat nito ang labi. Are you mad? Belinda asked Van gently. Van closed his eyes because it was so nice in his ears to hear Belinda's gentle voice. Para itong nanghiheling anghel sa pandinig niya. Huminga na lang tuloy si Van ng malalim bago tignan ang laptop niya, but his hand remained on Belinda, slightly caressing her waist. Habang si Belinda ay nabahala sa pinakitang ekspresyon ng kanyang asawa. Hindi niya gustong pasamin ang lookout gayong lahat ng pinakita ni Van sa kanya ay mabubuli. I want you to know that I am really thankful that you suddenly care into my life. The wedding and all were really too sudden. Kolo you to know na handa akong makipag-divorce kung mempan hindi kita pipilitin na manatili at itali sa kasal na sa gentes naman pwede akong tumulong, may ipon naman ako at pwede nating magamit kung sakaling gusto mo nang lumaya sa kasal no tuloy-tuloy na sambit ni Belinda, pero nakita niya ang pag-ainghep at pagdilim lalo ng paningin ni Van sa sinabi niya, oh, you're thinking about divorce on the second day of our marriage. Van sarcastically said, hindi naman sa ganoon. Sinabi ko lang na kung maisipan mo hindi natuloy ni Belinda ang sasabihin ng hinayla siya ng asawa at mas sinarado ang kaunting espasyo sa pagitan nila. Nagawang angkinan ni Van ang labi ng kanyang asawa sa kaunting paghila lang ang tanging nagawa naman ni Belinda ay mapakapit sa braso nita at hayaan si Van sa pag-angkin ng labi niya. Isang natigilan lang sila sa paghahalikan ng makarinig ng pagtunog ng cellphone.
Noong una ay malayo iyon, pero ilang sandali ay lumapit ang tunog na iyon. Sorry, sir. May tumatawag po kasi sa cellphone ni Ma ni Rose na siyang may daladala ng phone ni Belinda. Hindi mapigilan ni Belinda ang mahiya dahil siguradong nakita Rose ang halikan nila ng boss niya, pero kahit ganoon ay tumer siya at kinuha ang phone rito. Bigla itong kinabahan na baka ang doktor sa hospital ang phone mobs, pero halos makahinga siya nang makita niya ang pangalan ng kanyang kaibigang nag-out of the country dahil pinadala siya ng kumpanya para sa summit. Kamusta ang kasal? Sayang talaga hindi ako nakapunta. Ang dami kasing trabaho ang binigay sa akin. Hindi maiwasang mapangiti ni Belinda nang marinig iyon sa kaibigan. Nagtungo si Belinda sa sala para roon kausapin ang kaibigan. Iniwan niya ang kanyang asawa roon dahil baka maistorbo niya sa pagtatrabaho. Ayos naman ang kasal, Leah. Huwag kang mag-alala dahil mukhang hindi ko na itutuloy ang pagre-resign. Babalik na ako sa trabaho pagkatapos ng 3 araw. What? 3 days? Okay, I'm happy that you are staying in work because I know that it is really what you want, pero anong klaseng wedding leave yan? Kailangan mong mag-enjoy. Make it 1 month. Rinig na rinig ang disgusto sa boses ni Leah at Panenermon. Gusto pa nga ni Belinda na bukas ay pumasok na siya, pero alam ng maraming kasamahan niya ang tungkol sa kasal, at hindi naman niya gusto na magtaka ang lahat at magtanong ng marami. Nakadesisyon na ako, napasinghab na lang si Leah sa narinig mula kay Belinda. Well, ikaw bahala, pero buti naman pumayag ang asawa mo na bumalik ka sa trabaho. Hindi ba napag-usapan nyo na hindi ka na magtatrabaho? Magtatrabaho. Hindi alam ni Belinda kung paano sasagutin ang bagay na iyon. Hindi niya rin alam kung paano sasabihin sa kaibigan na ibang lalaki ang napangasawa niya. Pumayag naman, tanging sambit na lang ni Belinda. Okay. Mabuti naman. I'm happy for you. Thank you. Nga pala, sa kumpanya, ilan ang may apelyidong Villarriba? Biglang naalala ni Belinda ang tungkol doon kaya hindi na niya mapigilan ang sariling itanong. Villarriba. Malaki ang kumpanya, pero maliban sa may-ari ng Riva Company, marami ring Villarriba na nagtatrabaho roon. Ang iba ay malayong kamag-anak ng mismong may-ari, ang iba naman ay talagang kaapelyido lang. Bakit mo naman natanong? Mabilis na umiling si Belinda kahit wala naman sa harap niya ang kausap. Bigla lang talaga siyang natarante sa tanong sa kanya ng kaibigan. Gaya ng sinabi niya kanina kay Van, hindi niya ipagkakalat na kasal sila. Malaking bagay na nga na tinulungan siya nito kaya naisip niyang ang itago ang relasyon nila ay ang mas mabuting gawin. Wala naman. Natanong ko lang. Gusto man niyang kausapin pa ng matagal ang kaibigan, alam niyang hindi pwede dahil busy ito sa trabaho. Isang himala nga na may oras pa ito para tawagan siya at kamustahin. Where's Van James? Napatingin si Belinda sa nagsalita sa likuran niya. Napatayo na lang ito nang makita niya ang mukha ng babaeng nagtanong. Maganda at talaga namang maglalaway ang mga lalaking titingin sa kanya. Nakasuot ang babae ng isang pulang damit na nagpapakita sa magandang hubog ng katawan nito. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Belinda dahil ang babaeng iyon ay ang babaeng nahuli niya sa bahay ni Danilo. Oh, hello. Ikaw pala. Kamusta? Nagkita ulit tayo. Hindi makapaniwala si Belinda sa narinig mula rito. Hindi niya akalain na magpapakita pa ito rito sa bahay ni Van gayong taksil ito. Bakit ka nandito? Mariing tanong ni Belinda, pero tumawa lang ang babae at gamit ang daliri ay sinukli nito ang buhok. Ang seryoso mo naman. I'm here for Van. Nasaan siya? Tanong nito at nilaybot ang tingin. Manang Selma. Where's Van? Marteng sigaw pa nito habang tinatawag si Manang Selma. Napakuyom ng kamao si Belinda at lumapit. Niloko mo si Van at ngayon may lakas ng loob kang pumunta rito at hanapin siya. Hindi niya gustong makita ka kaya umalis ka na. Ma'am Kia, kanina pa po kayo hinihintay ni Sir. Nasa pool po siya, sambit ng kakarating lang na si Manang Selma na nagpalaglag sa panga ni Belinda. Lumawak ang ngiti ng babaeng nagngangalang Kia sa narinig at mapang-asar na tinignan si Belinda. But I think you're wrong. Narinig mo naman, hindi ba? Kanina pa nga niya ako hinihintay. Ops, dadaan ako, pang-aasar pa ni Kia at agad na linagpasan si Belinda na talaga namang namumutla na sa inis at irita. Anong ibig sabihin ng paghihintay niya sa babaeng nanloko sa kanya? Napatawad na siya. Ganoon ka bilis. Ayos ka lang, ma'am.
Tanong ni Rose na nasa tabi ng mga vase, nagpupunas. Kanina pa siya doon at alam ni Belinda na kanina pa nagtataka si Rose sa kinikilos nito, pero masyadong okupado si Belinda para bigyan pa iyon ng pansin. Bakit naman hindi ako magiging maayos? Nakasimangot na tanong ni Belinda saka muling tinignan ang daan patungong pool. Napatayo si Belinda nang makita ang nakangiting si Kia. Umabot ng 1 oras ang pag-uusap nila, na halos hindi matanggap ni Belinda dahil hindi niya naisip na pwedeng tanggapin ni Van sa tahanan niya ang babaeng nagtaksil sa kanya. Anong itsura iyan? Para kang na-stress ng ilang oras, sambit ni Kia at saka tumawa. Anong pinakain mo sa kanya at napatawad kanya agad? Hindi mapigil ang itanong iyon ni Belinda nang may pang-iinsulto. Ang bait talaga ni James. Do you know what he promised to me? A house, a lot, and a car. Halos mapasinghap si Belinda sa narinig. Ni hindi niya man lang pinansin ang sinabi ni Belinda at nagawa pang magyabang. Wala ka na bang kahihiyan sa sarili mo? Kia laughed sarcastically. May payo ako sa'yo. If Danilo comes to you and asks your forgiveness, huwag mo na siyang tanggapin. Hindi siya marunong at hindi siya masarap. Ang hirap magpanggap na nasasarapan gayong hindi naman. Belinda became so speechless after hearing that. Why? You don't want the food. Iniangat ni Belinda ang tingin sa kanyang asawa nang marinig ang tanong nito. Iling lang ang sagot ni Belinda at muling binalik ang tingin sa pagkain. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ba ang pinag-usapan nilang dalawa at umabot pa ng 1 oras. Sinong matinong lalaki ang magpapangako ng mga bagay sa taong nagtaksil sa kanya? Tell me what food you want. You don't need to be shy, just tell me and I'll tell our cook. Mariing sambit ulit ni Van, pero hindi na niya ito pinansin. Belinda, hanggang sa tinawag siya nito sa pangalan niya mismo. Tuluyang huminga ng malalim si Belinda at tinignan ang asawa. Nakita natin kung paano nagtaksil sa'yo ang dating girlfriend mo, pero hindi ko alam na sobrang bait mo pala na kaya mong patawarin ng ganoong kabilis ang taong nanloko sa'yo. You even gave her a car, house, and lot. Ano iyon? Reward niya kasi pinagtaksilan kanya. Hindi na itago ni Belinda ang sarkastikong boses. Binaba ni Van ang kubyertos na hawak at hindi mapigilan pagngiti. Oh, so you are jealous. Mahina hong paratang ni Van at hindi itinago ang ngiti sa labi. Ha, asa ka? Bakit naman ako magseselos? Kinagat ni Van ang labi at tumitig kay Belinda ng mariin. Bakit nga ba? Mapaglarong tanong pa. Hindi nga ako nagseselos. Concern lang ako kasi niloko ka Naya tapos kulang na lang open arms mo siya tanggapin pagkasabi ni Belinda noon ay nag-iwas na ito ng tingin. Muling napatingin si Belinda kay Van nang wala siyang marinig mule rito at nang tignan niya to ay may naglalarong ngiti sa labi. Van, it's not what you think. I promised her all of those things because I want to thank her. Halos mapangiwi si Belinda sa narinig mula kay Van. Yeah, thank her because she cheated. Belinda said sarcastically. Inis na kinuha ni Belinda ang baso sa harap niya at inom doon, pero nabulunan siya nang marinig ang sunod na sinabi ni Van, I want to thank her because I met you. Belinda tried to hide her face nang maramdaman ang pag-init ng mukha nito sa sinabi ng kanyang asawa. And I heard that they are not together. That Danilo is a big asshole. If you see him, try everything to avoid him. Baka mamaya makipagbalikan sa'yo yun. Gusto tuloy umirap ni Belinda sa narinig. Don't worry, I'm not like you na siya pa ang nakikipagkita naghihintay at nagbibigay ng mga bagay sa ex. Muling sumili ang ngiti sa labi ni Van pagkarinig ng sinabi ni Belinda. Hindi alam ni Van kung bakit nasa sayahan ito na makita ang busanggot at obvious na pagseselos ng kanyang asawa. By the way, you're working in the company, right? Anong posisyon mo? Belinda innocently asked nang pumasok sa tap niya yun. I am still undecided if I'm going to stay at Riva Company or go to another branch. Kernunot ang noo ni Belinda. Malaki ang Riva Company at masyadong pihikan sa mga empleyado, saka hindi naman porket ka-apelyado mo ang may-ari ay exempted ka na sa lahat ng mga tests para makapasok. Hindi naman kita i-judge kung hindi ka natanggap. Biglang naisip ni Belinda na baka noong nakita siya ni Van sa kumpanya ay nag-a-apply siya ng trabaho, at sa sinabi niya na undecided pa siya kung saang branch, baka kasi hindi siya natanggap.
Belinda tries to comfort her husband kaya tumayo siya at kinuha ang adobo na mukhang gustong-gusto ni Van dahil iyon ang laman ng pinggan niya. Hindi naman maiwasang panuurin ni Van ang asawang lumapit para lagyan ng adobo ang pinggan niya. Van can't help but smile and because it's hard for him to hide his smile, kinuha na lang niya ang baso ng tubig at uminom doon. Shit! Muntik ko nang makalimutan. Nagulat na lang si Van nang magmura si Belinda. Binaba ni Belinda ang hawak na adobo at napatampal sa noo. Pagkatapos nun, tinignan niya si Van gamit ang nagmamakaawang tingin. Sorry sa pagmumura, pero pwedeng humingi ng pabor. Nahihiya man, pero kailangan niyang gawin. What is it? Gulat na napakapit si Belinda sa balikat ni Van nang hilahin siya ni Van at pinaupo sa kondonga niya. Naramdaman ni Belinda ang paghaplos ni Van sa likuran niya. Ano kasi tumawag si Papa? Pwede bang pumunta tayo sa kanya? Wala kasi siya noong kasal at gusto ka raw niyang makilala. Mahina at nauutol na tanong ni Belinda dahil malakas ang kalabog ng dibdib niya. Kailan? Mahinahon at malambing na tanong ni Van kay Belinda. Kinagat ni Belinda ang labi nang mapansin ang panunood sa kanya ng asawa. Kitang-kita ni Belinda ang paglalakbay ng mata ni Van para tignan ang bawat parte ng katawan niya. Bukas, utol na sagot ni Belinda. Bumalik ang tingin ni Van sa mata ni Belinda at hindi alam ni Belinda kung bakit parang lasing itong nakatingin sa kanya gayong alam niyang hindi naman ito uminom ng alak. Okay, but on one condition, Van said with his baritone voice. Nanatili ang kamay ni Van sa paghaplos sa likuran ng kanyang asawa, ano yun? Kiss me. Umawang ang labi ni Belinda sa narinig at hindi mapigil ang tignan ang labi ng kanyang asawa. Hindi ako marunong humalik, I'm waiting, Van whispered at linapit ang labi sa labi ni Belinda, pero hindi naman dinaikit. It looks like Van is just teasing Belinda. Isang binasa ni Belinda ang labi at dahan-daw ang tinagilid ang ulo para halikan ng malumanay si Van. Ginawa iyon ng ilang beses ni Belinda, hanggang sa sinubukan niyang silan ang pang-ibabang labi ng asawa at inaalala kung paano siya halikan nito. Ano ito? Bakit mo ako binibigyan ng ganito? Hindi ko to matatanggap, Van. Hindi mapigilan ni Belinda na sabihin iyon nang suotin siya ni Van ng isang mamahaling kwintas. Napatingin siya kay Van na nasa likod niya. You're my wife and you deserve this, Van simply said at hinalikan ang balikat ng kanyang asawa. Van had never been this addicted to a scent before, pero hindi niya mapigil ang lapit ang ilong sa leeg ng kanyang asawa dahil sa mabangong amoy nito. Saka hindi naman ako mahilig sa alahas, you'll use them. Or I won't go. Kinagat ni Belinda ang labi nang marinig iyon. Kasunod din naman ang paglahad ni Van ng kaparehas ng kwintas na hikaw. Gusto pang humindi ni Belinda, pero dahil sa gusto niyang sumama si Van sa kanya, hinayaan na lang niya iyon. Kitang-kita ang satisfaction ni Van nang tuluyang maisuot ni Belinda ang kaparehas ng kwintas na hikaw. Oh, God! Finally, you're here, iha. Ang kanyang stepmom ang unang bumati at lumapit sa kanila. Hindi naman maiwasan ni Belinda ang mapangiwi dahil sa pinakita nitong kaplastikan. Binati rin siya ng dalawang stepsisters niya at parehas na nakangiti. Bianca at Dina smiled at her na parabang wala silang sinabing masama sa kanya noong bago at mismong kasal niya. Where's Papa? That's all Belinda asked. Oh, right, nasa taas ang papa mo. Kanina ka pa nga niya hinihintay. Teka lang at ipapatawag ko, sambit ng kanyang stepmom at saka tinignan nito si Van. I hope, treat this like your own home, okay. Hindi maiwasang mapasinghap ni Belinda sa sobrang mainit na pagtanggap sa kanya at ng kanyang asawa sa bahay na to. Hindi mapigil ang manibago ni Belinda. Lumiwanag ang mukha ni Belinda nang makita niya ang kanyang ama. Papa sinubukang lumapit ni Belinda, pero nilagpasan siya ng kanyang ama. Kumain na muna tayo. Tanging sinabi ng papa ni Belinda na nagpalaglag sa balikat niya. Nang nasa hapag ay sobrang tahimik ng lahat, hanggang sa hindi na napigilan ni Belinda ang magsalita. Papa, you said you're gonna tell me about my mother, Van James, right? What does your family do? Mr. Juarez asked directly to Van at hindi man lang nito pinansin si Belinda. A small business. A small business. Come on. Hindi kami bulag. Kakakasal nyo lang, but look at Belinda's jewelry. Pamilya na tayo kaya bakit parang gusto nyo maglihim?
Bianca suddenly said while pointing at the necklace that Belinda's wearing. Ang ganda ng kwintas, sa akin na lang. Biglang sabat ni Dina. Hindi naman akin to, utol na ani niya dahil pumayag lang siyang suotin ito ngayon, pero plano niyang ibalik kay Van. Inirapan siya ni Dina. Ang damot mo. Akala mo naman hihilingin ko lahat ng nasayo. Pagkatapos sabihin ni Dina iyon ay tumayo siya at biglang lumapit kay Van na nakaupo naman sa kabilang tabi ni Belinda. Pinanood niya kung paano hawakan ni Dina ang balikat ng kanyang asawa at yumuko para bang ulong, na halos rinig naman nilang lahat. Mr. Villarriba, my sister is not pretty and look, even if she'll wear those expensive dresses and jewelry, she still looks pangit and losyang. Saka ang damot-damot din. Nag-iwas ng tingin si Belinda. You are wrong. She's beautiful and all. That jewelry is also for her. Sa kanya lang at hindi iyon pwedeng hingin ng kahit na sino, Van seriously said na talaga namang hindi na nagustuhan ang narinig. Biglang alang-inang natawa si Dina at agad din namang humingi ng tawad kay Van. Sorry. I hope my sister is not mad about what I said, Dina said before she went back to her seat. I'm not mad, mariin na sambit ni Belinda. Ang gusto na lang niya ay ang matapos ang kainang iyon at makausap na ang kanyang ama. After that meal, Belinda immediately talked to her dad, Mr. Juarez. Iniwan niya si Van sa baba, pero nagpaalam naman siya. Papa, you're going to tell me about my mom, right? Belinda desperately asked her papa, pero seryoso lang siyang tinignan ni Mr. Juarez. Well, it's not about that. He called you because your papa is in trouble. Kapag tumulong ka sa problema ng kumpanya, paniguradong sasabihin na ng papa mo ang tungkol sa lahat ng alam niya tungkol sa mama mo. Anong problema? Kumunat ang noo ni Belinda. Mrs. Juarez looked at Mr. Juarez. Tell her. Pero nanatiling tahimik at seryoso lang si Mr. Juarez kaya pinandilatan siya ni Mrs. Juarez. Nang hindi na mahintay ni Mrs. Juarez ang kanyang asawa sa pagsasalita ay siya na ang nagsalita. We need money for our business. You know, Danilo already said yes to merging, pero hindi natuloy ang kasal ninyong dalawa. And now, we need a lot of money to maintain the business in good condition. Pumikit ng mariin si Belinda at inisip ang pera niya sa bangko. Magkano po ba? Belinda asked. 12 milyon. Napanganga na lang sa gulat si Belinda. 12 milyon. Saan ako kukuha ng ganoong kalaki? Wala po akong ganoon, mabilis na sambit ni Belinda dahil hindi niya inakala na ganoon kalaki ang perang kailangan. Ano ka ba? Hindi naman ikaw. Your husband is rich. Pwedeng-pwede kang humingi ng pera sa kanya. You even have that jewelry and it looks like millions worth. Paniguradong barya lang niya ang 12 milyon. Hindi na maiwasang magalit ni Belinda. Tita, hindi barya ang 12 milyon at hindi ko peperahan ang asawa ko. May pera ako sa bangko at kung gusto niyo, pwede niyo iyong kunin para sa kumpanya, pero hindi ako manghihingi kay Van. Kaya pala sobrang init ng pagtanggap nila dahil may ganito silang plano. Kung alam niya lang, sana hindi na lang siya pumunta rito. Teka nga, bakit ka sumisigaw? 12 milyon lang ang hinihingi at bakit? Hindi ba yun kayang ibigay ng asawa mo? O baka ikaw itong nagdadamot? Pinagdadarnotan mo kaming pamilya mo. Kami na nagpalaki at nagturing sa iyo bilang isang anak. Para mo naman kaming minamaliit. Hindi porket nakapag-asawa ka ng mayaman ay geganyanin mo na kami. Kaunting tulong lang ang hinihingi ng iyong ama para sa kumpanya. Alalahanin mo, ang ama mo ang naghirap para palakihin ka ng iwan ka ng ina mo. Pinalaki, hindi maiwasang matawa ni Belinda habang nanatili ang galit sa ekspresyon niya. Ang lola ko ang nagpalaki sa akin, mariing ani ni Belinda at tinignan ang ama niya na kahit kailan ay hindi niya naramdaman ng pagmamahal. Huwag kayong umasta na para bang pinalaki niyo ako dahil kahit kailan hindi ko naramdaman ang aruga mula sa inyo. Halos manginig na si Belinda sa galit. A tear escaped Belinda's eyes nang makita niya ang pag-amba ng sampal ng kanyang ama. Hindi niya iyon maiiwasan kaya napapikit na lang siya. Hinintay niya ang pagdampi ng palad ng sarili niyang ama sa kanya, pero napamulat siya ng walang sampal na dumampi sa pisngi niya. So you called us for money. Mariin at madilim na sambit ni Van na ngayon ay hawak-hawak na ang kamay ni Mr. Juarez. Van, mahinang tawag niya sa asawa. 12 milyon.
I'll make it 20 million, but don't come near to my wife again. Break off your relationship with my wife. Make it 30 million. Hindi pa siya nakakabawi sa tinura ng kanyang asawa ay halos manlumo pa siya sa sinabi ng kanyang ama. Are you even serious, Papa? Halos tumaas na ang boses ni Belinda sa pagtatanong. Hindi niya akalaing papayag ito sa kondisyon ni Van. Okay, deal, Van simply said na tuluyang nagpapikit ng mariin kay Belinda. Sobrang bilis ng lahat, nagpatawag agad si Van ng lawyer para sa kasulatan. Pinahanda na nga rin agad-agad ni Van ang perang kakailanganin na bang maliit na pera lang ang usapan. 30 million. Van made everything smooth. Pagkarating ng lawyer ay pinapirma agad niya ang halos lahat ng pamilya ni Belinda. After signing all, he gave the exact 30 million at kitang-kita ang ligaya ni Mr. Juarez at ng buong pamilya niya nang tuluyan nitong mahawakan ang limpak-limpak na pera. Simula ngayon, huwag niyo nang papakialaman ang asawa ko, Van seriously said. Don't worry. Maayos kaming kausap, Mr. Juarez said without even looking at his daughter. After that, Van looked at his wife. He tried to smile at his wife, but then he saw her staring at him angrily while crying. Are you angry? Van asked his wife when they were already in the car. Pauwi na sila, pero nanatiling tahimik ang kanyang asawa. Hindi siya mapakali dahil kitang-kita sa kanya na galit siya. Belinda, he softly called his wife and tried to hold her hand, pero iniwas ni Belinda ang kanyang kamay. I'm Frivitsking damn so angry. Pakiramdam ko ganoong halaga lang ang pagkatao ko. 30 million is huge money, pero iyon lang ba ang halaga ko? Belinda wiped her tears. Tinignan niya ng seryoso ang asawa. I just think that it's the best thing to do to fix. Oh, come on. You think money can fix everything? Mariin at galit na tanong ni Belinda. Van sighed and stopped the car. For you, money can fix everything, but for me, it feels like my family and you disrespect me. I did that for your own good. I hate how they treat you. I am your husband now, and I want to protect you. I'm sorry if I offended you and disrespected you. Nagawang hawakan ni Van ang kamay ng asawa at hinalikan ito sa likod ng palad. If you want to know about your mother, I can investigate, malumanay na dugtong ni Van. Belinda couldn't stop the tears from falling. Sinubukan niyang pigilan ang sarili, pero tuloy-tuloy ang pagluha niya. Napapikit si Van at hindi alam ang gagawin. He hated to see his wife cry like this kaya huminga na lang ito ng malalim. I don't want to go home to your house. Isang buntong hininga ulit ang pinakawalan ni Van sa narinig mula sa asawa. He got his phone after that. He called one of his drivers at inutusang sunduin siya at puntahan siya. Tinignan pa ni Van ang asawa habang hinihintay ang driver at sasakyan. She was still crying, pero hindi naman magawang magsalita pa si Van dahil alam niyang galit pa rin ito hanggang ngayon. Nang dumating ang tinawagan niya ay lumabas siya. Tatid mo ang mom mo sa kung saan niya gusto pumunta. Utos ni Van sa driver at nagpalitan sila ng susi ng kotse. Alam ni Belinda na gusto lang siyang tulungan ni Van, pero hindi niya pa rin maiwasang magalit sa nangyari. Nagpahatid si Belinda sa apartment na provided ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. May sarili itong kondo, pero tuwing marami siyang trabaho ay doon ito umuwi. Kasama niya sa apartment ang kanyang kaibigan na si Leah at ang pagkakaalam niya ay mamayang gabi ang uwi nito. Pagod na dumating si Leah sa apartment nila dahil sa kaka-rating niya lang galing sa out of the country na trabaho, pero natigilan siya nang madatnan si Belinda. Gabing-gabi na iyon, pero nakita niya si Belinda na nanood ng TV, pero tulala naman. Why are you here? Gulat na tanong ni Leah at agad nilapitan ang kaibigan. Maghapong wala sa sarili si Belinda dahil sa nangyar, kaya hindi niya maiwasang matuwa nang makita ang pagdating ng kaibigan. Nakaligo na si Belinda at tinanggal din niya ang hikaw at kwintas na plano niyang ibalik kay Van. She tried to look normal and smile at Leah. Kaka-rating ko lang dito, sambit ni Belinda. Bakit? Hindi ba dapat hindi pa ngayon ang balik mo? Pinayagan ka na agad ni Danilo. Leah asked. Burn-ontong hininga na lang si Belinda dahil hindi talaga niya alam kung paano sasabihin kay Leah na hindi naman talaga si Danilo ang napangasawa niya. O baka nag-away kayo? Biglang tanong niya ulit.
Hindi na lang tuloy nagsalita si Belinda. Well, hindi naman naiiwasan ang pag-aaway ng dalawang mag-asawa, pero sana lang walang ginawang sobra iyang asawa mo dahil talagang makakatikim siya sa akin ng mag-asawang suntok. Hindi gusto ni Leah si Danilo na maging asawa ni Belinda, pero dahil gusto naman ni Belinda si Danilo ay wala itong magagawa at hinayaan na lang niya kung saan masaya si Belinda. Nag-dinner ka na? Ako kasi hindi pa. Sa labas na tayo, sabi ni Leah. Hindi ka ba pagod? Kung pagod ka rito na lang tayo kumain. Magpapadeliver na lang ako, mahinahong sambit ni Belinda na ikinilang ni Leah. Sa labas na tayo. Namiss ko ang pagkaing Pinoy. Wait lang, maliligo lang ako. Pagkatapos na sabihin iyon ni Leah ay agad na itong kumuha ng damit at pumasok sa bathroom. At dahil hindi ako nakapunta sa kasal mo, treat ko na to, declare ni Leah papasok pa lang sa restaurant.